Guys, you are created to dream. Always keep remembering people about this. Kahapon, shinare ko din to and sa online din, no? And ito yung sa Jeremiah 29:11. Sabi ni Lord, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. That's Jeremiah 29:11. So if right now, nalulungkot ka, you're giving up, you have so much fear, okay? Hindi yan galing kay Lord. Ito kasi plano niya. Plans to give you hope and a future. Kasi syempre, pag may hope, anong gagawin mo? You'll continue to stay focused on your goals. And di ba last Sunday, I gave you those parang checklist na ano yung mga goals natin na binibless ng Panginoon. Kasi it's all, if your goals are all about, centered about you, no, very, very selfish goals, I don't think the Lord is going to bless you with that. Kasi gusto kanyang gamitin to glorify Him. Okay, so Ephesians 3:20. God can do anything, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. So that's Ephesians 3:20. Alam ko some of you, you've heard this time and again when you are around me. Pero guess what? In-apply mo ba? Okay, and ako, I'm a living proof of this, especially na nasa Herbalife ako. Na kaya I always believe people who are in Herbalife, hindi po yan by accident, that's by design. Kaya ikaw po yung magde-decide na i-maximize mo paano mo siya i-grow para glorify din ng Panginoon sa ginagawa mo. Kaya lagi kong iniisip, my Herbalife business is God's business. And I hope you'll do the same. No? Sige, sabihin mo nga, my Herbalife business is God's business. And then whatever I own, pera, material thing, they're not also mine, they're God's. So I'm just a steward. Hindi siya nag-bless sa atin yung lahat. Kasi nung pinanganak tayo, wala ba tayong dala? May dala ka bang house and lot? Bang pera, di ba wala? Kaya pag wala na rin tayo, hindi rin natin mabitbit lahat yan. Wala natin mabitbit. Tama? So, anyway, kaya din I love this Bible verse kasi nangyari sa akin sa Herbalife na naging discounted customer. I never ever imagined kung ano yung amazing life I have today. 28 years ago, I never ever imagined I will have this kind of life. Kaya ayan, nandyan pala sa Bible verse yan. Pangako din ni Lord yan. Pangako din niya yan sa inyong lahat. Hindi mo pa alam what will unfold sa buhay mo. Okay? And actually po, that I'm just reminded na kaya yung how we spend our time 5-10 years ago, that is how your life has unfolded. Anong ginawa mo dun sa 24 hours that God gave you. Kasi that's the difference between people who are successful and people who are not yet successful. Saan mo ginamit ang 24 hours mo? Kasi binigay ni Lord yan. Blessing po yung oras. Kaya if we waste our time, that is a sin. Okay? So eto na po So, topic ko is how to focus on what's important and not urgent. So these are materials from Pastor Rick Warren. Alam nyo, honestly, amazing lang din si Lord. Kasi siya yung nag-arrange, ano yung mga isi-share ko sa inyo tuwing linggo. So tamang-tama, di ba, last Sunday was about what kinds of goals God blesses. So tamang-tama kasi magto-2024 na. Pero hindi ka mag-antay sa 2024 para gawin mo. Gawin mo na yung homework, yung learnings doon. And if you want to study it again, just approach your mentors kasi you can have access to them, no? All of this para you will really truly learn and grow. Kasi kung re-reviewin mo at pati mga customers mo, distributors mo, papakinig mo, mabibless din po sila. Okay? So, yun po So, how to focus on what's important and not urgent. And I think, ako naranasan ko na po noon yung, alam yun, iniisip mo pa lang, pagod ka na kasi ang dami mong gagawin. Iniisip pa lang. Okay? So, I'm sure marami sa inyo na experience yan. At saka yung you're running around like a headless chicken. Tapos, lagi mong iniisip, sinasabi sa sarili mo, nako, patapos na yung year, hindi ko patapos yung gusto kong gawin or hindi enough yung time. No, we have those concerns lagi. So, I hope po ito sa mga Bible verses will really guide you. Okay? Kaya unless we really learn these things, wala, we will be the same. Okay, so
Goals help you focus on your life. Kaya po, di ba, nung last Sunday, yun muna ang focus. Bakit? Para alam mo ngayon, bago ka gumising, alam mo na anong mga gagawin mo, anong oras mo gagawin si ganito, ganyan. And lalo na pag nasa Herbalife ka, kahit na part-time, let's say lang you only have an hour or 2 hours to do Herbalife. Anong oras yun? Kailangan fix yung oras. And you know what I did? Para I will say this na baka malimutan ko. When my kids were still growing up, kasi hands-on mom ako, kahit may helper, hands-on mom po ako, pagdating ng school calendar, ipa-plot ko na sa calendar ko the whole year. Ano yung school activities na dapat nandoon ako. Like PT conference, yung mga programs nila na nagpa-perform sila, I'm always there. Okay? So, then tsaka ko ilagay yung calendar sa Herbalife, yung anong mga trainings, events na nandoon ako. Kasi yun yung reason why I am who I am. I never miss any training. Okay? So, sa akin, importante yun kasi certain na ako bakit ako mag-Herbalife. And for those of you na hindi pa alam, I want to do Herbalife because I want to help many people di na dito na magtrabaho para hindi na magtrabaho sa ibang bansa. Yun talaga yung goal ko. Kasi honestly, noong una, hindi ko rin maintindihan bakit mag-Herbalife. Okay, for siguro mga 2-3 years, hindi pa naman ako sure bakit mag-Herbalife. Okay, pero I was earning retail na 35,000 back then. Pero alam mo yun, hindi pa rin solid yung why ko. Kaya talagang mahalaga po. Especially yung sino yung mga nasa STS yesterday in BGC and my online training kahapon sa after the HOM online. Sobrang doon talaga madidiin, magiging certain ka. Ano talaga ikaw? Ano talaga gusto mo? Kasi doon mo po identify ano yung important sa life mo. Okay? So, ito po, Ephesians 5:16. Make the most of every opportunity in these evil days. So, alam niyo po, ngayon kasi because of social media, Netflix, and kung ano-ano pa, sa TV din, we're so much bombarded, no? So, those are, for me, a lot of them are distractions if hindi ka talaga pwedeng marunong mag-filter. At hindi ka marunong mag-filter if hindi mo alam what your goals are, yung exercise ko ng 7 levels deep, yung 6 human needs, yung vision board mo. If you are not aligned with those things, wala. Kung ano na lang yung pagbukas mo sa cellphone mo, yun na yung inuuna mo. Tubos na ang oras mo dyan. Okay? And kaya ganyan buhay mo. And that is how your life has unfolded because of that. Kasi hindi ikaw ang in control of your time. Okay? Mamaya marirealize nyo, there is no such thing as wala akong time, busy ako. Because time is what you make it. Ulitin ko, time is what you make it. Okay? Hindi tayo pwede magdahilan na busy, wala akong time. Bakit? Gusto mo bang mag-grow at maging mas mabuti ang buhay mo? Yun po, na talagang walang excuses, no? Or all those things. Okay? So 1 Corinthians 10:31, whatever you do it all for the glory of God. So yan din ang ginagawa ko day after day after day. Kasi I always start my day with a devotion and then we have a prayer perimeter ng 5 o'clock sa church. So parang for me, talagang nakafocus ka muna sa Panginoon bago ng kung ano-ano. But you know, it's very, very tempting na mag-text na ng kung ano-ano. Kasi maaga, matahimik and all. But talagang kailangan i-resist yung temptations. Okay? So then, ito po. It may feel like the 365 days you're given each year aren't enough time to do everything you want to do. Tama po, di ba? Parang minsan magkakamot na ako, magtatapos na ang taon, ito hindi ko pa ito nagawa, etc. etc. Kasi hindi na plano ng maayos. Kaya hindi po talaga pwedeng suntok sa buwan. Okay? In fact, you probably feel like there aren't enough minutes in this day to accomplish what you think you need to do. Kaya tuloy ang nangyayari, you don't feel good. When you don't feel good, ayaw mo nang gawin kasi hindi mo nagawa or something. Kaya kailangan nakaplano lahat. Kasi kaya nga sabi ni Rex, yung very young president's team na nagsalita sa supervisors workshop na, sabi niya, it's all about building blocks, putting one block to the next, putting it together hanggang mabuo mo yung negosyo mo and so on. No? So ang ganda ng analogy niya.
Ganyan din tayo sa buhay. So hindi natin ano yung agad yung malaki. Yes, titingnan mo yung big picture, but how do you do it? Step by step. Okay? And you're enjoying it along the way and you feel good along the way you're doing it. If you fail, you try again. Diba? Sabi nila, ano yan, nila, what's her name? Sila Felan Yu, yung ating, what's this, guest speaker, no? So, ang good news, God doesn't expect you to do everything. Just lang natin siya. He has given you just enough time to do everything He wants you to do. Maybe marami tayong gustong tapusin, pero hindi yan ang plano ni Lord. May plano siya na ito lang hanggang ganyan ka muna. Okay? So everything He planned and purpose for you to do. Okay? So, ayan. So, again ulitin ko to, 1 Corinthians 9:26. I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something, not just the air. Diba yan yung Bible verse ko last week po, no? That's why it's very, very important talaga to set goals. Kasi goals will help you focus your life. Kasi alam niyo po, pag hindi kayo klaro, ano talagang buhay gusto mo? And of course, ako, I always pray so God will inspire you ano yung gusto niya sa buhay mo. Hindi yung gusto mo, yung gusto niya. Kasi kung gusto niya, talagang fruitful yung magiging buhay mo. Okay? And so very, very important. You want to walk in fruitfulness, no? So I hope balikan niyo po yung Sunday na sharing, ha? You just ask your coaches po. So ito po, too many of us focus our lives on unimportant causes. Bakit? Kasi nga hindi nga klaro. So when there's no clarity, there's no power, there's no direction kung saan-saan lang. Okay? So sinabi din niya ni John Maxwell na a life in which anything goes, a life in which anything goes is a life na walang direction. Kasi kung ano lang, pagising kung ano-ano lang. Okay, and then you wonder why. Okay, now ito po ha. So ito, I've done this many, many times in a time management class, but the Lord just reminded me, sabihin ko na rin dito. Okay? Pag nag-waste ka ng 30 minutes lang sa isang araw. Alam nyo, I remember when I was teaching in LaSalle, I was teaching accounting subjects. Okay, tinuro ko po to sa estudyante. Kasi when I was a student, even during break time, I was already making my homework. I was not making chika. I was already reviewing my notes kung ano yung tinuro ng teacher in that morning. Yun po ginagawa ko. Kaya pag nagsa-surprise test ang teacher, hindi ako nasa-surprise. Ready ako. Okay? At yung mga hindi ko na masyadong naintindihan, pinupuntahan ko yung teacher ko sa faculty room. So, guys 30 minutes. Alam niyo, kahit sa Herbalife, may mga mentors kayo. So, just approach them. They're willing naman. Wag naman din ora mismo. Mag-ask permission ka. Can I call? Can I like this? Yan. Lalo na ako, marami akong inaalagaan. Ako, kung hindi, sabi ko like sa mga first lines ko, if it's really urgent, you call me. Kasi ako, I only have certain time of the day na nagbabasa po ng text. No? So hindi mo aantayin. So if it's really, really urgent, then you call me. Okay? So yan po 30 minutes a day wasted. Sa isang week, yan po ang na-waste natin. 3.5 hours per week wasted. May tanong ako sa inyo, sa 30 minutes, may pwede ka na bang kausaping bagong tao? This one, I'm talking to mga tao nasa Herbalife Meron na tayong pwedeng makausap, right? Tapos, in a week, kung may 3.5 hours ka, ilan na kaya ang pwede mong kausaping tao? Isang buwan, we are wasting 14 hours. 14 hours? Naku, ilang tao na yan? Tapos sabihin mo, busy ka, wala kang panahon. Kaya nga, it's very, very important. Kung part-time ka, ilang oras ba kaya mo? 1 hour, 2 hours? I-plot mo na yan sa calendar. Okay? Sorry, bigyan ko na sa calendar ni Mother ng December. O, di ba, ang gulo. Pero ang daming activities. But, nandun na, anong oras ka ba talaga mag-Herbalife? Okay? So,
unless life-threatening situation, then hindi mo siya pwedeng gawin. And ito lagi kong sinasabi sa mga housewives. Okay? Huwag po kayong maglinis ng bahay or maglaba daytime. Huwag. Sa gabi nyo gawin kasi daytime, pwede kang mag-activity. Kunyari, nasa school na yung anak mo, di itsyempo mo. All I'm saying is find a way. Alam mo sitwasyon mo eh. Hindi mo pwedeng i-excuse yung wala kang oras because believe me, when you do well, your children will benefit. Kaya hindi natin pwedeng idahilan na dahil may anak ka, busy ka, etc. Well, if that is what you want and you're not willing to change your mindset, then uh, life mo po yun. All I'm sharing here is if you want your life to be different, you want your life to be great, you want your life to be fruitful, at maging model ka ng mga anak mo na kikita nila na naghahanap ka ng paraan, na kahit busy ka, nagtatumbling speed ka, nag-herbalife ka. And that's how God will reward you. Kasi kung marami kang excuses, hindi ka pwedeng bigyan ni Lord ng maraming customers, maraming tao sa grupo mo. Wala kang time eh, nag-excuse ka nga eh. Tapos you wonder why wala kang customer, hindi na umuulit, wala kang tao. Bakit? Eh, sarili mo hindi mo nga maayos eh. Ayusin niyo muna sarili niyo. Okay? And that's how God will reward you. Okay? So yan guys, sa 30 minutes na sinayang mo, okay? 168 hours po yan, a year na wasted. At ilang taon na yung natimbang mo dyan? Ilan nakuha niyo po? Of course, kasama dyan yung mga trainings natin, tama? Kaya please do not tell me, do not give me any excuse. Yun po yung natutunan ko. Not just sa time, even sa traffic, lalo na po ngayon December. Alam nyo na yan, so ang gagawin nyo, hours before, mag-ready ka na. Alam mo yun, hindi ka na, alam mo, hindi na po ako, dyan sa traffic. Ilang taon ka na ba? Kung 40 years old ka na, 40 years ka na may traffic. Kailangan kang gumawa ng paraan. You understand? Okay. Okay, so yan ha. Time is what you need to. Ito naman po. Many people cannot, cannot tell the difference between urgent and important. So what seems urgent is almost never what is important. Kasi nga, parang naging autopilot sa'yo na, okay, ito na yung gagawin. Can you imagine, in the Philippines, an average Filipino spends 3 hours on social media. My God, 3 hours kung kwentahin na po inyo yun. No? Kung ilang oras po, 1,000 hours na so yung nasayang sa isang taon. And then they wonder why their life is still the same. Because they're not learning anything, they're not really doing something to build their future. Okay? So kaya tayo, we're so blessed in Herbalife kasi we're really taught here how to better our lives, to better ourselves, no? Yan. So we put aside our family time, our time with God, and our time with friends for the urgent matters that rarely matter for long. Okay? Hindi na kasi siya magiging urgent if naka-schedule. Okay, so yung topic ko, di ba? Important, not urgent. So mamaya i-ano ko po yung grid, no? Okay, it's the next one. So goals are how you focus and create the kind of life that chases the important. Okay? Pag may goals ka, important yon. Hindi yun laging pakiramdam mo, ngarag-ngarag ka. Kasi mai-schedule mo na nga po talaga. At ika-calendar mo anong oras. Okay? And ito po, for those of you who are working, syempre kung wala kang helper, number 1, do your very best na para you can afford a helper. Yan yung sinuggest ni Marcus in one of his trainings. Para you can have more time to do Herbalife and you can have more opportunity to really improve your family situation. Okay, that's number 1. Number 2, kung mag-work ka during the week, ang gagawin mo like what I did when I was in Korea, I was working part-time sa Montessori school. Weekend, half-cook mo na yung ulam. Okay, meron na Monday to Sunday, ganyan. And I saw that my son did that also. Ngayon na nag-work siya in Chicago and he cooks by himself. Weekend, luto na yan siya. Yung ulam niya ng Monday to Friday. Nakaganyan na sa fridge. Okay, amazing. Pagising, dampot po. Diretso na sa trabaho. So, ipaplano nyo na yon. And then, during the day, pagkakainin mo na, syempre alam mo na rin anong gulay ang, doon mo na siya gagawin. So, very little lang ang preparation. Subukan nyo po yan. Yan po ginawa ko. Nagawa ko po.
Para pag-uwi namin ng anak ko, si Lizelle pa lang anak ko noon, hindi kami gutom. And isa pa, I was using the slow cooker. Noong unang panahon, ang tawag dyan ay crock pot. Okay? So, yan po ha. So, hindi kailangan mga rag. May mga pamamaraan po. So, isa pa po, goals, focus your energy and help bring health and balance to your life. Oo naman, wala nang wasted energy. Kasi pag organized ka na, wala na yung worry. Masaya ka na. So maganda yung loob mo. Happy ka, joyful ka. So hindi din affected si health mo. Tama, hindi din affected ang mga tao sa paligid mo. Hindi na mainit ang ulo mo. Okay? So I hope these are all very helpful for you. Okay. Ito ha. So don't waste your time on useless work. Alam mo na, mga useless work. Yung mga bagay na mga hindi naman makakatulong sa goals na sinet mo. Okay? Mere busy work, the barren pursuits of darkness. Okay? So, akala natin, basta busy ka, busy. Saan ka ba busy? And lalo na you're in Herbalife, for example. Busy ka, saan ka busy? Is it to fulfill your family's dream? Okay? Kasi activity does not equate productivity. Ulitin ko, activity does not equate productivity. Okay? So, alam mo yun na, and lalo na sobrang anda, kaya nga, tawag sa Bible, these are evil days. Bakit daming distractions? And pwede ka talagang mahulog dyan without you realizing it. Okay? So, expose these things for the sham they are. It's a scandal when people waste their lives on things they must do in the darkness where no one will see. Okay? So, kaya, be wise kung saan mo gagamitin ang oras mo, ha? And baka you're doing also things, wasting time on things, watching things that you're not supposed to watch, that will not allow you to live up your life. Time din naman ginagamit mo doon, diba po? Okay. So that's Ephesians 5:11 verses 16. Okay, so ito po ha. So ito yung gusto kong ipakita sa inyo today. So, important, urgent. Sulat niyo anong ibig sabihin nito. Ito po yung mga bagay na emergency. Halimbawa, may sunog or nasira yung gripo, hindi na masarado, tuloy-tuloy na yung water, may mga leak, ano pa, mga life-threatening situation. That is important, that is urgent. Iba naman po, yan po. Kasi pag urgent, nangyayari na ngayon. Okay? Important, diba? Hindi mo naman pwede sabihin, mamaya na yan kasi mag-walk and talk ako. Hindi naman po pwede yun or mag-activity ako sa barangay. Hindi naman po. This is common sense. Okay? But you know, we will always prevent many accidents in our life if we keep connecting to the Lord. Promise ko sa inyo yan. Na Holy Spirit will always guide you, yung children, wherever they are. Kaya yun pong natutunan ko na whether ayos ang buhay mo o hindi, connect with the Lord. Pray unceasingly every day, morning and evening. Hindi yung tsaka lang tayo mag-pray, naghihingi ng kung ano-ano, umiiyak sa Panginoon kasi may problema na tayo. Pero nung maayos ang buhay mo, nakalimutan mo ang Panginoon. Huwag po ganun, ha? The more na you're blessed today, the more you have to connect. You have to have more time with Him. Okay? Remember, He created us. Okay? Ngayon, eto tayo mag-focus. Important siya, pero hindi siya urgent. Bakit? Lagay mo dito sa calendar. Kasi lalo na pag nasa Herbalife, ito po December, pinilas ko na din ang bigat ng libro. So, like I said, anong pinaka-main activity natin? Okay? Kumausap sa bagong tao. Anong oras mo pwedeng gawin yun? Kahit may 1 hour, 2 hours pa. Because you know, if you're not very strong with your goals, you can say, bukas na, nagpo-procrastinate ka na. Walang clarity, walang power. And then, hindi mo nagawa, then you feel bad sa sarili mo. So, naging cycle na yun. Wow! Lala na po ngayon. Kasi I remember, buntis ako kay Shannon, kay Gian. December 24, yung tawiran ng SM and Glorieta.
Yung mga ginagawa pa lang yan dati. Buntis ako, namibigay po ako ng flyers hanggang December 24 ng lunchtime. Siyempre, hindi na pwedeng gawin, baka mahuli. Iba na yung ano ngayon. Nahuli na nga ako dyan sa Glorieta sa loob. Kasi may CCTV pala dyan. Okay, but you know, I didn't know, but it was worth it. Okay? So, ano kaya ayusin po talaga natin yung mindset natin. Tapos huwag kayo maya, ba't kayo mahiya? Nakakasave kayo ng buhay kung walang nag-share sa iyo Herbalife, saan ka ngayon? Anong health mo? At kung may kinita ka kahit 5,000, 3,000, malaki po yun. Wala pong maliit. You don't compare yourself with how much others are making. Okay? Compare yourself with what you are capable of. Okay? So, important, not urgent. Ha? So, lahat isusulat. Siyempre, like what I said, ako, nilalagay ko na, pinaplot ko na yung yearly calendar ng mga anak ko. But if there are, halimbawa, may big event international and there are certain activities na kailangan nasa school ako, may kakausapin ako na mag-represent sa akin. Okay? Bakit? Kasi yung major activity event, for example, international event, makakatulong yun sa mga anak ko kasi magiging mas maayos yung gagawin ko sa Herbalife. And that's why like right now, uh, pag long trips, business class. Sorry hindi po ito nagmamayabang. I just want to share with you na because of all these years na talagang nagtsatsaga ako sa pag-Herbalife ko. Sobrang grabe din ang blessing ng Panginoon. Okay? So, yun po ha. So, yan nandun tayo mag-focus sa important, not urgent. Kaya tingnan niyo po yung pinapanood ninyong mga kung ano-ano ha. Are they important or not urgent? Susulat niyo, homework niyo to kay mother today ha. Ano pa bang important and not urgent? Yung mga events and trainings ng Herbalife, yung mga mentoring, yung weekly HOMs, focus groups, yan. Bakit kailangan mong isulat? Kasi para tuloy-tuloy kang kumakausap ng bagong tao, ipa-plug mo dun sa mga events na yon. Kung hindi mo alam kung ano, so you're the one losing out, hindi kami. Imbis na para na sana sa family mo. Okay, no? Ito naman, hindi siya importante. Bakit hindi siya importante? Mga bagay ito na hindi naman makakatulong sa dreams mo. Ano lang, sayang lang ang oras mo. Diyan si wasted time. Anong example niyan? Yung mga kung ano-anong pinapanood mo sa Netflix, kung ano-anong ginagawa mo sa social media, click, yung scroll ka ng scroll, diba? Not important, pero urgent. Bakit urgent? Halimbawa lang, right this moment, merong palabas na K-drama na talagang sinusundan mo yan no matter what. Important. Okay? Urgent. Kasi ayan na, pinapalabas na or kung ano yung mga, ako na-amaze ako sa mga Filipino. I'm sorry po ha, mga TV shows na mga program talagang it's all very, very material stuff. Material stuff, they're really brainwashing you to focus on material things and all that, which is not really going to help you become more in your life. Then kaya pa maraming telenovela na puro drama, kaya hindi mo na-realize yung spirit ng mga nagsasalita na i-ingest mo na ikaw din naging drama, ano ka na rin, naging drama. Kaya doon mo rin nakukuha yung emotions like anger, paano ka makitungo sa tao, na galit ka na, papaprove mo. Kasi yan din yung mga pinapalabas, tama po. Okay? So, naging war freak ka na, imbis na dati, hindi ka naman, yung mga napapanood mo. Kuya, ask God for wisdom. And then you wonder why your life is like that. Okay po. And then ito, not important, meaning it will not help you with your goals. Not urgent. Okay? So, not important, not urgent. So, ganun din na I want po today, spend time on this one. Based on those goals that you answered last Sunday. Okay, sulat mo na. Kasi pag hindi niyo po ito gagawin, kahit na ubos po, yung putol na yung ugat po sa leeg ko na kaka-explain. Wala, bukas, next year, the same pa din. Kaya nga, sabi ko nga sa team, bakit hindi ka mag-decide na mag-qualify sa Japan? Bakit hindi? Kasi kanina, ang song natin, di ba? Yung about sa snow, sa winter.
O winter vacation kaya yung sa Herbalife. Bakit hindi ikaw? What's stopping you? Okay? Are you underestimating God's power to help you? Tandaan niyo, God created the heavens and the earth. Wala po yan dito sa script ko. Nagfo-flow lang ako. God wants you to get out of your comfort zone and really experience His greatness. Kasi you will never experience His greatness if you will not get out of your comfort zone. And alam ko, to qualify for vacation takes a lot of grit, takes a lot of activities, a lot. Activities na directed, activities na may mapupuntahan, hindi yung basta timbang ka lang ng timbang tapos hindi mo naman na-i-improve yung mga presentations mo. Hindi ganun. That's why you need to closely work with your mentors. Kasi ano naman, dami ko na complain. Okay. So, yun po ha. Ingat po tayo. So, these are your homework. Okay? And for those of you who are mentored by me directly, submit nyo yan sa akin. Ano pa right now yung mga ginagawa nyo sa nasa green at nasa itim? Okay? Alam nyo po, it's not about part-time, full-time eh. Marami pong part-time na magandang productivity. Nung nag-full-time, mas bumaba, bumaliktad. Okay? So, hindi ko po alam anong nangyari dyan. Okay, so ito po, Psalms 23. So, 2 slides to kasi mahaba siya. But God wants us to remind this. Wala po yan dito, pero God just showed it to me kaya gusto ko siyang idagdag. Psalm 23, the Lord is my shepherd. Yan yung pag-Herbalife natin kung nasa Herbalife ka man or nasa work ka. The Lord is your shepherd. Siya po siya nag-guide. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. Gusto niya ayos tayo and really enjoying life while we're doing what He wants us to do. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. Kaya po, when you are really connected to Him, wala ka din pong oras na nasasayang in doing things that are not pleasing to Him. For His name's sake. Okay? So the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Kaya pag connected ka sa Panginoon, wala pong mali. Okay? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. See? Kaya bakit tayo madi-discourage, matatakot, they complain and complain. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Kaya pag may mga matawag doon, nagpa-persecute sa inyo, hayaan niyo po sila, i-bless niyo lang po sila, bahala na si Lord. Okay? You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So that's Psalm 23. Ulitin ko to ha. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, you go through challenges in life, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil. My cup runs over, and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay. So guys, make the most of your life by setting some goals. So don't waste another year on the urgent, but really focus on working on what is really, really important, what really, really matters. Okay, so ito po yung gusto kong i-reflect for today. Yan. Tatlo po yan. So yung
anong gagawin nyo? Yung grid, and then itong tatlo, ha? Kasi you'll get the most out of my sharing and you'll start to really grow if you really work on this thing. So number one, what are some urgent but unimportant tasks that you have filled your time lately? Eh, ikaw nakakaalam yan. Wala po akong CCTV sa bahay nyo. Hindi ko alam nung ginagawa nyo. Okay. So I wish I have. Diba? So what changes can you make in your life to maximize the important and minimize the urgent? Why is it important to make your goals specific? And in what ways should they be specific? Okay, so guys, these are po your guide questions for today's sharing po, ha. Ayan po. So before po tayo mag-end, let's all pray, no? So, stop share lang po. So mag-pray lang po tayo. Alright? So tingnan po yung mga phases ninyo. Gallery ako. Okay. So Lord, I know God has always been present here. Sabi ko nga, God, Holy Spirit, people. So Lord, maraming salamat for all these wonderful insights na binigay mo sa amin. We ask you, O Lord, na may sa puso namin at may sa ulo namin, O Lord. Because I know all you want for us is to really live a great life para ma-fulfill namin yung purpose sa buhay namin. And for those of you na it's your first time and you have not acknowledged Jesus as your Lord and Savior, all you can do is just really open up to Him, speak to Him, para your burden will be light. So follow after me lang po. Lord, forgive me for my sins. Maraming salamat for this opportunity this morning to learn and grow. And Lord, mula ngayon, I want to surrender my life to you. I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Ikaw na ang maging manager ng buhay ko. Ikaw pong mag-guide sa buhay ko every single day, bawat decisions that I make para sure na sure, O Lord, na lahat sila ay sa kalooban. In Jesus' name we pray. Amen.